Ipipilit ng House Prosecution Team na markahan bilang ebidensya ang selyadong green BIR box kahit hindi pa pinapayagan ng impeachment court. Sigurado raw kasi ang prosekusyon na ang nilalaman ng kahon ay ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Yan ang sabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon sa ikalimang araw ng pre-trial conference. Mahalaga raw ito sa prosekusyon na maisama bilang ebidensya dahil ito ang magiging basehan ng yaman ni VP Sara at ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Nilinaw naman ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na gagamitin lang ang tax records bilang supporting evidence. Aware din sila sa naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa saklaw ng impeachable offenses. Una nang binanggit ng defense team ni VP Sara na hindi saklaw ng impeachable offense ang mga record bago siya umupo sa pwesto. Yan. So, para po sa iba pang detalye, makakausap natin si mobile journalist Merrimon Reyes. Hi, Merrimon! Hi, Merrimon. Para pag-usapan ng mga Jovi Chiki Mase, so far, ang nasabi sa atin, tapos na yung pre-trial conference. Pero to formalize ito, ongoing para yung culmination ng pre-trial. Kaya hindi pa natin nahagilap na nagdadaanan na sa likod yung mga kongresista. Pero yung huling nakita natin nandito sa Senado, sina Congressman Terry Ridon, Laila De Lima, Jervy Luistro, and Joel Chua na kinumpirma ni Kong Chua na part nga raw ng kanilang pre-trial brief itong nagngangalala si Mary Grace Piatos. Okay. Pero sabi naman Merrimon, ni Congressman Terry, abangan daw muna. Okay, before natin pag-usapan si Mary Grace Piatos, linawin ko lang. So wala nang Saturday session yung kanilang pag-determine sa mga content na pag-uusapan sa impeachment. Parang may lumalabas. Okay, sige. Pero lakad ka lang doon. Baka may nagaganap. Baka may biglang magsalita doon. Nag-uusap kaming tatlo dito. Pero yun na nga. Isama natin. Kasi yung danger na sinasabi nila nung dito nakalipas sa mga araw, baka ma-push back yung tinatawag na July 6 because sabi nila sana ma-extend until Saturday, tapos sabi nila baka mag-extend ng beyond Saturday. Talagang maano yung schedule. Diba? Baka ma-move. Baka ma-move. Oo. Ang tagal kasi. Pero dahil sinasabi nga po ni Merrimon na ito ay hanggang today na lang talaga. Yes. So mukhang kapag nangyari hanggang yon, alas 7 ng gabi, hindi ba? Tama ba? Oo. Pero ano yung sabi niya? Tapos na daw sa ngayon? Tapos na raw eh. I think mukhang magbi-briefing na lamang eh. No? So yun yung tinakbo nung media, no, Merrimon. So pahingay, hayaan natin huminga sa pagtakbo itong si Merrimon. Pero tama ka kasi sabi nila, di ba, hanggang 7 yung schedule. Pero mukhang earlier than expected. Maigi naman kung ganon. Mukhang earlier than expected nga. At saka hanggang ngayong araw na lang, hindi naaabot ng Sabado. So does it mean na dire-diretso tayo sa July 6? Yes, Merrimon, kung kaya mo na sumagot, tuloy na talaga yung July 6. So far, tuloy na tuloy ang July 6 kasi ang sinasabi naman ni Clerk of Court, Attorney Ray Banto, yun nandun sa gitna. So far, kung sakali man na ngayong oras na to, hindi pa tapos yung pre-trial, tatapusin daw talaga nila, susubukin nila ngayong araw hanggang gabi. And then, over the weekend, tsaka sila tatrabahuhin yung pre-trial order kung kakailanganin daw talaga. Merrimon, nakita namin, kasabay mo yung ibang mga media na pumasok dyan. Ano bang mangyayari? Press briefing ba yan ng anong grupo? Mr. Bantog. Actually, yun din yung naabangan natin kasi yung pinaka-culmination, hindi natin nahagilap pero nakapwesto pa ngayon dito itong mga private and public prosec. Ito sa nakaliwa yung mga kongresista. Walang advice kung ano yung ginagawa dyan ngayon. Yeah. I think baka mag-wrap up press. Wala pa. So, mabuti hintayin muna natin na makakalap si Merrimon nung update dyan sa ipinatawag na kung anumang pagpupulong. Yan Merrimon, babalikan ka namin maya-maya ha para mabasa namin ibang items. Thank you muna kay Merrimon Reyes, sa ating mobile journalist. So, standby po mga kapatid. Baka may sabihin na dun eh. Dahil baka may anunsyo na ng hindi lang yung kung matutuloy yung July 6 kundi umaga ba gagawin o sa gabi ba gagawin, malalaman na po natin yan. So, standby po kayo, mga kapatid. Chiki, Yes, go on. update tayo ng konti, no? Sinampahan ng cyber libel charge ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sina dating Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta.
Damay din sa kaso ang 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico o yung bagmen nga. Kaugnayan ang isinagawa nilang unauthorized Senate hearing noong June 4. Tinawag niyang inconsistent ang mga alegasyon ng mga nagpakilalang bagmen. Dagdag pa niya, pasimuno pa raw ng 2 senador ang mga paninira sa pag-insinuate na sinuhulan daw ni Trillanes ang mga investigador mula sa ICC. Samantala, denied ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang mosyon ni suspended Senator Jinggoy Estrada na i-consolidate na lang ang kanyang mga kaso sa isang division. Wala raw kasing sapat na basehan para pag-isahin ang graft at plunder cases ni Estrada. Okay. So, makakausap naman natin maya-maya, Ma'am, diba? oo, Si former Senator Trillanes. Antonio Trillanes, makakausap po natin para more details tungkol po dyan sa kanyang i-final kanina, no, mga kapatid. So, yun nga po, balikan lang natin yung impeachment. Isipin mo natapos sa ganong karaming mga dokumento na nagdagdag ng mga teams na pwede mag-verify ng bawat submission. Nakatulong ng malaki. Oo. Parang 6 teams na yata yung... 6 teams from 4 teams. Oo. So, eto live ba to? Etong ito yung videos o kanina pa to? Yan Kanina yung pa yan. Mga pag-determine ng mga ebidensya at saka Yung ng mga marking of dokumento. evidence na nakuunan earlier. So, makikita natin yung kapal ng ebidensya doon sa mga articles of impeachment. But finally, natapos na. Oo. So, yung pagdesisyonan, yung BIR box, yung green box na yun, ano yun? Sa impeachment na lang yun? Pagdedesisyonan? Tingnan Ganun natin ba yun? mamaya. Baka ma-discuss nila doon Pwede. sa briefing na tinututukan ni Mary Mon. Kanina, tinanong din namin si Undersecretary Claire Castro tungkol doon sa ideya na isa sa magiging witness si Mary Grace Piatos. Ang sabi ng Malacanang, strategy ng prosecution yun eh. Kung ang tingin nila makakatulong yun doon sa kanilang kaso, it's up to them. Pero pwede rin kasi, sabi na, since pa naman ngayon, we're still, kumbaga, hula-hula pa kung talaga bang merong darating na Mary Grace Piatos. Pero I think, the appearance and non-appearance of that is really, Very telling. Very telling na agad. O kaya, malaki na rin yung pwede maging ambag, kung ano man yung gusto nilang i-imply do sa non-appearance. Oo nga. Kasi sinabi na ng PSA wala namang nakaregister na Mary Grace Piatos. So, sino yung pumirma doon So, sa pwedeng document na yun? Di ba lagi nilang sinasabi nung defense team o nung mga kampi dyan na may Mary Grace Piatos nga or walang Mary Grace Piatos, may Mary Grace Piatos pero hiding under the identity of Mary Grace Piatos daw kasi daw confidential funds. Pero sana, kung meron ngang taong nagtatago behind the name ng Mary Grace Piatos, malalaman na natin. Para alam natin yung side niya. Yan ay kumabuking nga talaga natin, malaman natin. Pero ang malinaw dun sa naging pahayag po ng kampo ni Vice President Sara Duterte, ready daw siya na humarap pa dito sa pagdinig na ito kung kinakailangan. Pero sabi nga ni Jovi kanina, nung panahon naman ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi naman siya nagpakita. Kasi ang importante lang naman kapag ganyang mga impeachment trial ay present yung iyong mga legal counsel, ang iyong mga abogado, at ang pangahawakan nyo na yung mga namarkahang ebidensya. At dun nyo na huhugutin yung mga articles of impeachment na isinampa laban doon sa impeachable official. Correct. Balikan ko lang si Mary Grace Piatos. Oh, yes. Sabi ni Congressman Terry rin doon, yung pagiging totoo o hindi totoo ni Mary Grace Piatos ay smoking gun pa rin ang matuturing doon sa impeachment. Yun, yung sinasabi mo nga kanina na whether magpakita or hindi, ayun na.